Hi everyone! Welcome pong muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. So, ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang makakasama niyo sa oras na ito sa ating pag-aaral muli ng Salita ng Diyos. Amen! So, ang Word of God ay napakahalaga na ito'y patuloy natin pinapakinggan. Purihin ng Diyos. At bago ang lahat, tayo muna ay yumuko at manalangin. Lord, thank you, Panginoon, sa mga oras na ito, sa opportunity na muli pinagkalob mo sa bawat sa amin. Kami ay makakapakinig muli ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, that your word, O God, is our spiritual food. Hallelujah. At ito rin po ay nagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. According to your word in Romans 10 verse 17, that faith cometh by hearing and hearing by your word. Lord, we thank you. Pagpala niyo rin po lahat na naka-tune in sa oras na ito in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So tayo po ay nasa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral patungkol po sa declaration ni David, sino ang Diyos sa buhay niya. So yun po yung ating tinatalakay. So David declaration, who God is in his life. So yun po yung ating paksa na pinag-uusapan, at ang ating keyword o key verse dito o foundation verse natin is found in the book of Psalms chapter 18 verse 2. So hindi pa po tayo umaalis sa ating foundation verse, sapagkat ang bawat declaration ni David dito, ni King David, ay atin pong binibigyan ng emphasis ang bawat declaration ni Haring David. Amen. So sa oras na ito, atin pong basahin muli ang ating foundation verse sa book of Psalms chapter 18 verse 2. So sabi po dito, the Lord is my rock and my fortress, David said, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Hallelujah. Lord, thank you once again sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, pag-aaralan sa oras na ito. Salamat pong muli sa mga kapahayagan ng salita na aming matututunan, Panginoon, sa oras na ito. Para we thank you, patuloy mo, O Diyos, yung natin mo pagpalang kamay sa lahat na naka-tune in sa oras na ito. Holy Spirit, thank you. You're our great teacher sa oras na ito, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin ito ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, King David declaration, who God is in his life. So, ang deklarasyon ni Haring David, sino ang Diyos sa buhay niya. Amen. Purihin ng Diyos. So, at atin po ngayon ito ay binibigyan ng emphasis ang kanyang mga declaration, sino ang Panginoon sa kanyang buhay. So nasa pangatlong keyword na po tayo, o nasa pangatlong declaration na po tayo na itong declaration ni David. So nung una ay atin pong tinalakay ang una niyang declaration, na dapat ito rin po yung declaration natin. Okay? Sino ang Diyos sa buhay natin? Hindi lamang kay David, kundi maging sa buhay natin, sino ang Diyos. Amen? So number one na declaration ni David na ating tinalakay, sabi niya, He is, okay? He is our Savior. So, personally na natin o deklaran natin sa sarili natin. So, God is our Savior. So sabi ni David, ang Diyos ang kanyang tagapagligtas and the rock of His salvation. Okay? So, ang Panginoon ang tagapagligtas natin. So, He is our Savior and the rock of our salvation. Amen? So, yan ang declaration ni David. Sinasabi niya doon sa ating foundation verse, the Lord is my rock. Ang Panginoon ang bato ng aking kaligtasan, and my fortress and my deliverer. Amen? So, yun po yung una nating tinalakay. So, He is our Savior and the rock of our salvation. So, wala na po iba tayong tagapagligtas at bato ng ating kaligtasan, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen. At ang pangalawang pinag-aaralan po natin is He is our high fortress.
Okay? Fortress, that means sa Tagalog, kuta, tanggulan, muog. According sa Psalms 18 verse 2b, pangalawang declaration ni David, nasabi ni David, the Lord is my rock and my fortress. Amen? So, yun po yung declaration ni David. At yan din dapat ang declaration natin. Amen? That God is our high fortress. Amen? So, ang Panginoon ang ating mataas na kuta, muog. So, He is our high fortress. Amen? So, according to Psalms 18 verse 2b. So, ngayon naman, pangatlo na po tayo. Ang pangatlo na declaration ni David na ating bibigyan ng emphasis at tatalakayin sa oras na ito, ang sabi ulit ni Haring David sa ating foundation verse, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Amen? So sabi ni David, ang Panginoon ang kanyang deliverer. Okay? So dapat, yun din po ang ating declaration. So our declaration, He is our deliverer. Amen? Ang Diyos ang ating tagapagpalaya. Pag sinabing deliverer, that means sa Tagalog, tagapagpalaya. Tagapagligtas. Okay? Psalms 18 verse 2c. So, God is our deliverer. Amen? Hallelujah. So, take note, in a biblical context, so sa konteksto ng Biblia, the term deliverer, okay, so refers to someone. So refers to someone who rescues or saves others from danger, oppression, or sin. Amen? So that's deliverer. So refers to someone who rescues or saves others from danger, oppression, or sin. At sino ba ang pwedeng, sino ba yung someone na tinutukoy dito? At magpapalaya sa atin sa mga panganib, oppression, o magre-rescue sa atin sa mga panganib, oppression, sin. So take note yung mga mahalagang salitang yan. So danger, oppression, sin. Sino ang magligtas sa atin sa tatlong mga ano na yan, mga matitinding salitang yan? Danger, oppression, or sin. Sino makapagliligtas sa atin dyan? Sino ang makapagre-rescue sa atin dyan? Only Jesus. Amen? So only Jesus can rescue. Makapagre-rescue sa atin. Makapagliligtas sa atin. So, someone who rescues or saves. Amen? From danger, oppression, and sin. So, sino yan? Makapagpapalaya sa atin. Only Jesus. Pag sinabing oppression, mga pagpapahirap. Sino makapagpapalaya sa atin yan? Sa mga, at makapagliligtas sa atin sa mga oppression, o pagpapahirap na yan? So the answer is only Jesus Christ as our deliverer. So only Jesus Christ as our deliverer. In the book of Luke chapter 4 verse 18, so the Bible says, the Spirit of the Lord is upon me, Jesus said, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. The gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So take note, nandiyan po yung word na oppress. Amen? So oppress, yung mga nagpapahirap na yan. Sino po ba yan? Si Satanas. Siya yung oppressor. Si Satanas. At ang Diyos ang magpapalaya sa atin sa oppressor na ito, na si Satanas. At sa mga pagpapahirap ni Satanas, only Jesus can rescue us, can save us from all kinds of oppression,
Hallelujah. So malinaw po, sabi sa Tagalog, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita. Sa mga dukha, ako'y sinugon niya upang itanyag sa mga bihag na sila'y lalaya. Amen. So, at ang sabi niya upang ipangaral sa mga ang mabuting balita sa mga dukha, ako'y sinugon niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga nangaapi. So lahat ng mga inaapi, pinapahirapan ng mga kampo ng kadilimang ito, kayang palayain ng Diyos, kayang iligtas ng Diyos. So si Lord lamang po, ang Panginoong Hesus, ang makapagliligtas sa atin sa lahat ng pagpapahirap ng kadiliman. In the book of Acts chapter 10 verse 38, open your Bible, sabi diyan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who sent about doing good, and healing all who were oppressed. So nandun ulit yung salitang oppressed by the devil, for God was with him. So sa mga katuwid, bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo, at ang kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasakan niya ang Diyos. Hallelujah. So ang ating Panginoong Diyos ay pinahira ng Panginoon, ng Ama. Hallelujah. Sumasakan niyang Espiritu ng Diyos. So ito pong Acts 10:38, ito pong nasulat nung si Jesus ay nagkatawang tao. Siya'y bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. At bilang tao, human being, so binigay ng Ama kay Jesus ang kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos, at naglilibot siya, gumagawa ng mabuti. Amen? At anong mabuting ginagawa niya? Siya'y nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Amen. So Jesus ay 100% God. And also He is a 100% man. Nagkatawang tao siya. At bilang tao, so naranasan din niyang magutom. Naranasan niyang malungkot. Naranasan niyang mapagod as human being. Pero kailanman hindi siya sumuko sa anumang mga problema ang kanyang hinarap. At ang matinding problema ang hinarap ni Jesus yung ipako siya sa krus. So malaking pako rito sa kamay. Pinutungan ng koronang tinik. Yan ang matindi ron. Inulos yung tagiliran niya. So na-experience niya ang matinding hirap. As human being, naranasan din niyang mauhaw. Naranasan din niyang matulog. Diba? Natutulog siya sa hulihan ng bangka. As human being. Pero hindi siya basta-basta tao lang. Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan upang harapin lahat ng uri ng mga problema. At kailanman, anumang problemang sinuong ni Jesus, lahat yun ay na-overcome niya. At lahat ng may sakit na harap sa kanya, lahat sila'y kanyang pinagaling. Bakit? Kasi ang Diyos natin, ang Panginoong Hesus, as human being pumunta sa rito sa lupa, puspos siya ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya nga siya'y gumagawa ng mabuti. Nagpapagaling
Sa lahat ng pinapahirapan ng dyablo, bakit? Sumasa kanya ang Holy Spirit, sumasa kanya ang Diyos. Malinaw po yan sa Book of Acts 10:38. Amen? Purihin ang Panginoon. So yun po ang declaration ni David, na ang Diyos ang kanyang tagapagpalaya. Amen? So dapat ganun din ang ating declaration, na si Jesus ang ating tagapagpalaya. Ha? Siya yung makapagre-rescue sa atin sa lahat ng oppression, ha? Sa lahat ng mga panganib at kasalanan. Take note, Jesus Christ is recognized as the deliverer who brings salvation and freedom from sin. So si Yesu Kristo po ay kinilala bilang tagapagpalaya na nagdadala, naghahatid ng kaligtasan at kalayaan mula sa kasalanan. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Amen? Jesus Christ, ulitin ko po, Jesus Christ is recognized as the deliverer who brings salvation and freedom from sin. Hallelujah. So hindi lamang oppression, kundi kalayaan mula sa kasalanan. In 1 John o in John 1:29, Jesus said, anong sabi ni Jesus? The next day, John saw Jesus. Nasunod na araw, sabi diyan, si Juan ay nakita si Jesus coming toward him. Dumarating papalapit sa kanya and said, at sinabi ni Jesus, behold, narito, the Lamb of God who takes away from the sin of the world. Anong dami ni Jesus kay Juan? Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ating Panginoong Hesus ang nagpapalaya ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Kung ikaw man ay parang sinasabi mo wala ka ng pag-asa, talamak ka na sa kasalanan, kayang-kaya kang patawarin ng Diyos. Ang Diyos ang ating tagapagpalaya sa lahat ng uri ng kasalanan. Amen? Ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan? Ang ibig sabihin ng kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Panginoon. Amen? Pagsuway sa kalooban ng Panginoon. That's sin. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Amen? So ang kasalanan, ang dulot nito ay kamatayan. So ang ugat ng kamatayan, kasalanan. Di ba? Kagaya ng magkasala si Eva at Adan. Ang tao, nilikha ng Diyos, hindi na mamatay. Pero dahil sa pagsuway ni Eva at Adan, nadamay ang buong siyang katauhan. Kaya lahat ng tao ay, sabi ng Bible, nagkasala. Amen? Kung kayo nagbabasa ng Bible, makikita mo yan sa Book of Genesis chapter 3. Ang Genesis chapter 3 ay tinawag pong the fall of man, ang pagbagsak ng tao. Amen? So even though bumagsak yung tao, ang Diyos po natin ay nandun pa rin yung kanyang pagmamahal sa tao. Gumawa siya ng kaparaanan. Amen? Even though sinira ng dyablo ang plan ng Panginoon, pero ang Diyos hindi naubusan ng plano. Mayroon siyang plan B. Okay, ano yung plan B ng Panginoon? Genesis 3 verse 15. Ano yun? Yung sabi roon, ipapanganak. Ang binhi, sino yung binhi na yun? Tinutukoy. Ang binhing yun, dudurog sa ulo ng Satanas. Sino yun? Si Jesus. Genesis 3 verse 15. So, dumating po ang araw ng takdang araw, takdang panahon, dumating po yung binhi na yun. Sino yun? Si Jesus na tinutukoy. Dudurog sa ulo ng Satanas. Kaya pagdating po ng Book of
Matthew 1:21, kung hindi ako nagkakamali, sinasabi ron. So, wala na po sa outline. So, binibigyan ko lang po ng explanation para maintindihan po natin. So, sabi ng Bible, ipapanganak ang isang sanggol. Sinong sanggol na yon? Si Jesus, papangalanan mong Jesus. Bakit? Kasi, ang pangalan niya, ang ibig sabihin nun, tagapagligtas. So, the name Jesus means Savior. Amen? So, yun po yung plan B ng Diyos. So, the fall of man, book of Genesis chapter 3, yung buong chapter 3 na yun. Pero pagdating sa verse 15, chapter 3, may plan B ang Lord. Ano yung plan B? Diniklara niya yung binhi. Sino yung binhi na yun? Nadudurog sa ulo ng Satanas? Jesus. Amen? So, dumating po si Jesus sa book of Matthew 1:21. Kundi ako nagkakamali. At sa mga sumusunod ng talata, sasabi roon, papanganak ang isang sanggol at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Bakit? Kasi siya yung magliligtas sa buong sanglibutan, sa buong sangkatauhan. Amen. So, yun po mga kapatid. So, si Jesus po ang tagapagpalaya sa atin sa lahat ng uri ng kasalanan. So, ang ugat ng kamatayan ay kasalanan. Amen? Pero the good news, kaya nga sabi ng Bible, the wages of sin is death. Kasi lahat ng tao, dahil kay Iba't Adan, naapektuhan tayong lahat. Lahat tayo naging makasalanan. Sabi ng Romans 3 verse 10, no one righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. And Romans 3:23, ang sabi ng Bible, lahat tayo ay hindi nakaabot sa paruntunan ng Panginoon. We are fall short of the glory of God. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And because of sin, dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, ang sabi ron, the wages of sin is death. Anong tinutukoy na death na tinutukoy doon? 3 kamatayan po ang tinutukoy doon, ang kabayaran ng kasalanan. Ano yung 3 kamatayan na sinasabi roon? First is spiritual death. Amen? So because of sin, namatay yung ating spiritual life. Yun ang katotohanan. Amen? So wala na po ito sa outline ko. Nire-reveal lang ni Lord sa akin yung pagkadugtong-dugtong itong Okay, so itong revelation na ito about tagapagpalaya ng kasalanan. Okay? So sabi ng Bible, because of sin, namatay yung spiritual life natin. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anong klaseng kamatayan? 3 uri ng kamatayan. Number 1, spiritual death. Kamatayang spiritual. Ano yun? Kung i-explain ko po ito sa inyo, talagang malawak ito Kasi ang tao, so papasok naman tayo sa 3 bahagi ng tao. Okay? Para maintindihan po natin bakit namatay yung ating spiritual life. Paano ba tayo create ni Lord? Create tayo ng Panginoon, 3 bahagi. Ang tao ay mayroon tinatawag na 3 bahagi. 3 parts of man. Ano yun? Spirit, soul, body. Yan. Yun yung pagka-create sa atin ng Lord. Perfect. Diba? Sabi ng Genesis chapter 1, nung likhay ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang wangis. So, tiningnan ni Lord yung kanyang creation. Chapter 1 ng Genesis, verse 31, lahat ng creation ni Lord ay mabuti. Ibig sabihin, perfect ang creation ng Panginoon. Kaya perfect ang pagkalikha sa atin ng Lord. Mayroon tayong 3 bahagi, spirit, soul, and body. So, ang ganda niya nung hindi pa nagkakasalang tao. Perfect. Kaya lang, nung sinira nga ng Diablo, yung image ng Panginoon nilagay sa tao, so yun, namatay nga yung ating spirit. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng namatay ang spirito? So, nakalagay po yan sa
sa New Testament na, sabi sa book of Ephesians 2 verse 1. Yan, sabi ron, dati mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway. Di ba? So because of sin, namatay. Ibig sabihin namatay, separated from God. Yun ang ibig sabihin. Okay, separated from God. So, napahiwalay tayo sa presence ng Panginoon. Di ba? Kaya nga si Eva at Adan, nung magkasala, so ang kanilang komunikasyon, naputol, nagkaroon ng gap. Okay? Namatay yung ang kanyang relationship sa Panginoon. So, yun, namatay yung spirit natin because of sin. So, ano lang nang maniobra? Dalawa na lang. Body and soul. Okay? So, dalawa na lang po nagmaniobra. So, kailangan ma-restore muli yung spirit. Kasi yung spirit, yun yung image ng Panginoon eh. Okay? Yun yung hininga ng Diyos sa atin, yung spirito na yun. Ha? Sabi nga ng book of Genesis 2 verse 7, ang sabi doon, nang likhain ng Diyos ang tao, hininghan tayo sa ilong. Okay? And then, saka tayo nagkaroon ng buhay. So, ang espiritu po, ang nagbibigay buhay. Pag wala yung spirit sa buhay natin, wala tayong kabuhay-buhay. So, kaya nga, itong nire-reveal sa akin ng Panginoon, telescopic na ito eh. Telescopic na. Bakit? Kasi mula sa Old Testament, patungo sa New Testament. So, ang tawag po dyan, telescopic. Okay? So, John 6:33. Tingnan nyo ulit doon. So, makikita nyo, telescopic talaga. From Old Testament to New Testament. Okay? So, sabi ron, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ha? Hindi ito magagawa ng laman. Ano sabi ni Jesus? Diba? Sabi niya, John 6:63. So, pinag-uugnay-ugnay ng Panginoon yung kapahayagan na ito. So, ang Espiritu nagbibigay buhay. Okay? Dati, ang sarap ng buhay ng tao. Mayroon continuous communication sa Panginoon. Kasi buhay na buhay ang Spirit eh. Ang problema, because of sin, dahil kay kasalanan ni Eva at Adan, na sinabi ng Diyos sa Garden of Eden, kasi nung create ng Diyos ang tao, sabi nga ng Genesis 2 verse 15, dinala ng Diyos ang tao sa Garden of Eden upang pagyamanin at alagaan. At nagbigay siya ng batas. Sabi niya, huwag niyong kakainin ng bunga na nagbibigay ng mabuti, ang kaalaman ng mabuti at masama. Pag kinain niyan, tiyak na kayo mamamatay. So, nangyari, sinulsulan sila ng Diablo. Si Eva. Ha? So, sabi ng Diablo, mas magandang maging marunong. Ha? So, tinukso si Eva. 3 strategy ang ginamit ni Satanas. Ano yun? Ang unang ginamit ni Satanas, lust of the eyes. Pita ng mata. Ha? Pangalawa, lust of the flesh. Pita ng laman. Okay? Ang mata, ang ganda tingnan eh. Hindi naman talaga sinabi sa Bible na yun eh, mansanas eh. Basta magandang bunga. Bunga nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So ang ganda sa paningin ni Eva yung bunga na yun. So lust of the eyes. Diba? O yan, hanggang ngayon, may epekto pa rin yung estratehiya ng Satanas yan eh. So marami pa rin minsan natutokso dating sa mga paningin. So pita ng mata and then lust of the flesh. So na-realize na sarap kainin. Ang sarap kainin ng bunga na yun. Dahil sa lust of the flesh, so hinawakan niya ngayon. Ha? Hinawakan niya yung bunga. And then, pride of life. Okay? So yun, pumasok sa isipan niya na mas magandang maging matalino. Pride. So anong ginawa niya? Ayan, kinain niya. So anong nangyari? Yun, doon po namatay ang spirit. Ibig sabihin, separated from God. Kasi yung spirit, ito po ang function po ng spirit, ito yung God's habitation. Amen? Ito yung nakikipag-communicate sa Panginoon. Pag wala pong espiritu ng Diyos sa buhay natin, wala tayong communication, patay.
Kaya tingnan mo yung mga tao na walang espiritu ng Diyos. Pagdating sa kainan, naku, dokwang agad. Ibig sabihin, kain agad, wala ng prayer. Kasi hindi siya aware. Ha? So, ang spirit, ang function niyan, so, dyan po nananahan ng espiritu ng Diyos. God's habitation and God's consciousness. Kaya, ang isang tao na walang espiritu ng Diyos, patay, hindi siya conscious sa Panginoon. Amen? Like me, kagaya ko, nung araw, hindi pa ako naboborn again, hindi ko pa tinatanggap si Jesus as my Lord and personal Savior. So, patay ang espiritu ko. Kaya pagdating sa pagkain, dokwang agad. So, kain agad. Wala ng prayer. Kasi nga, wala akong conscious. Hindi ako conscious sa Panginoon. Pero nung na-born again ako, 1987, through radio, laging tagumpay, buhay pa po noon si Bishop Jonathan, siyang patanggap sa akin. So, na-born again ako. So, doon po, nagkaroon na pa ako ng God's consciousness. Yun po nabuhay muli yung spirit kong patay. Amen? So, yun po mga kapatid, yung ibig sabihin po ng patay in the spirit, ibig sabihin nun ay separated from God. Amen? Hallelujah. So, namatay ang ating spirit. So, yun ang kabayaran ng kasalanan. Spiritual death. Ang pangalawa, physical death. Dati hindi namamatay ang tao. Why? Because God created us according to His own image, according to His own likeness. Ang tanong, namamatay ba ang Panginoon? Hindi po. Ha? Eternal po ang Panginoon. Nung nagkatawang tao si Jesus, namatay siya sa krus. Physically, as human being, para tubusin tayo buong sangkatauhan sa ating mga kasalanan. Pero, hindi nagtagumpay sa kanyang kamatayan. After 3 days, siya nag-resurrect. Ha? And then, He ascended into heaven. Ngayon, nakaluklok siya sa kanan ng Ama, ang ating Panginoon. Amen, ang ating Panginoong Hesus. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng spirit. Okay, ang espiritu po natin ay galing sa Panginoon. Nung magkasala ang tao namatay, kaya yun yung kabayaran ng kasalanan. Ha? Spiritual death. Din pangalawa, physical death. So dati hindi namamatay ang tao, pero dahil sa kasalanan, namamatay na ang tao. Okay? Romans 5:12 naman po yan. So sabi roon, dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Kaya ang ugat ng kamatayan, kasalanan. Ha? Yun ang sinabi ng Biblia. Okay? Pero ang good news naman po, sabi ng Bible naman po, so the moment na tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior ng buhay natin, mayroon ulit tayo, ma-restore po yung tinatawag na eternity o eternal life. Mamatay man yung ating physical na katawan, pero mayroon po tayong eternal life, buhay na walang hanggan. Yun naman po ang good news. Okay? Kaya nga sabi ng Romans 6:23, ang good news doon, sabi ng, but the gift of God is eternal life. So the wages of sin is death. So anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Tatlong uri ng kamatayan. First, spiritual death. And the second, physical death. Okay? And the third, yun ang masaklap. Eternal death. Ibig sabihin yan, walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Amen? So yun po yung kabayaran ng kasalanan, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ang sabi ng ating pinag-aaralan dito, Jesus Christ is recognized as the deliverer who brings salvation and freedom from sin. Amen? So siya yung nagdadala ng kaligtasan, nagpapalaya sa kasalanan. Amen? So the moment na tinanggap natin si Jesus, naniwala tayo kay Jesus, tinanggap natin sa bilang Lord and Savior ng buhay natin, yung espiritong patay sa buhay natin ay magre-resurrect. Ibig sabihin, mabubuhay muli. Ibig sabihin ng born again experience. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 3:3, kausap niya yung teacher of the law, sino yun? Si Nicodemo, matalinong tao, pero hindi niya alam yung born again experience. Why? Because patay yung kanyang spirit.
Wala siyang yung espiritu niya hindi nagpapangsyon. Kaya hindi niya maintindihan yung mga heavenly language. Amen. Kaya sabi ni Jesus kay Nicodemo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ha? Maliban ng tayo panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yun ang sabi ni Jesus kay Nicodemo. Dahil nga patay ang spirit ni Nicodemo, ang tanong niya kay Jesus, paano mabuborn again ng isang tao? Sabi ni Nicodemo, papasok pa ba sa tiyan ng kanyang ina at upang ipanganak na muli? Pero ano sagot ni Jesus? If man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga ating passport para makarating tayo sa langit, yun yung sinabi ng Lord, John 3:3. We must be born again. Amen? Kasi namatay nga ang espiritu ng tao because of sin. Meaning separated from God, naputol, nandito ang Diyos, nandito yung kasalanan, nandito tayo sa ibaba. Kaya kahit anong prayer, ang prayer ng mga taong makasalanan, walang Kristo, patay ang spirit, hanggang dito lang. Hindi makapenetrate sa throne of God. Yun ang sabi sa John 9:31. So, wala na po sa outline yung mga binabanggit ko po sa inyo. So, continuous po yung revelation na binibigay ni Lord habang ko yung nagsasalita. Okay? So, ano sabi ng John 9:31? Sabi roon, hindi pinapakinggan ng Diyos ang prayer ng mga makasalanan. Ano lang pinapakinggan ng Diyos na prayer ng makasalanan? Pagsisisi. Repentance. Yun, pinapakinggan ng Diyos yun. Pag lumapit ang tao, nagpakumbaba, humingi ng tawad, malinaw po yun, 1 John 1:9. Ano sabi ni Jesus? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive all our sins and to cleanse from all unrighteousness. Purihin ng Diyos. Amen? So yun po, mga kapatid. So balik tayo sa ating tinatalakay. So Jesus po recognized as the deliverer who brings salvation and freedom from sin. Amen? Kaya, pag diniklar natin siya yung ating deliverer, siya yung magpapalaya sa atin sa mga kasalanan. Magliligtas sa atin. At magpapalaya sa ating mga kasalanan. Kaya yung patay na espiritu natin, muling mabubuhay. At pag nabuhay ang spirit natin, yun ang good news. We will see the kingdom of God. Bakit? Kasi yung sabi ni Jesus If a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, baliktarin natin. Pag naborn again ng isang tao, makikita niya ang kaharian ng Diyos. Ganun na yung opposite nun. Amen? Kaya born again experience is not a religion. Born again experience, ibig sabihin po niyan ay relationship sa Panginoon. Kasi nga, naputol nga ang relasyon ng tao na matay dahil sa kasalanan. Pero the good news, sabi ko sa inyo kanina, Romans 6:23, the wages of sin is death, but sa pangalawang bahagi, sabi ron, the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen. Sa pamagitan ni Jesucristo, na ating Panginoon. So the moment naniwala tayo kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tinanggap natin sa bilang Lord ng sibilang buhay natin, tayo po ay mapapalaya sa kasalanan at tayo makakaranas ng kaligtasan, at ang ating spiritong patay ay muling mabubuhay. Amen? Purihin ng Diyos. So, yun po. Kaya sabi ni Jesus, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, si Lord lang po ang magpapalaya sa atin sa kasalanan. So, take note, Jesus Christ's mission. Ang mission ng Panginoon ay bakit pumunta sa dito sa lupa includes healing, restoration, and liberation, both physical and spiritual, for all who believe in Him. So if we believe Jesus, we will experience healing. Kung may sakit ka ngayon, God will heal you. Amen? Hallelujah. So, Jesus Christ's mission includes healing, restoration, and liberation, both physical and spiritual, for all who believe in Him. So, anong condition? Maniwala. Sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Amen? So, in 2 Timothy 4:18,
Paul said, ang sabi ni Paul, the Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. Sabi ni Paul, ang Panginoon ang magliligtas sa akin, sabi niya, sa lahat ng kasamaan. Siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. So, nirecognize ni Paul na ang Diyos ang magliligtas sa kanya. So, we must recognize Jesus as our Savior, as our Deliverer. Amen? If we do that, pag ginawa natin yan, nirecognize natin siya, kagaya ni David, tandaan po natin, we will experience healing, restoration, both physical and spiritual. Amen? So, yun po ang promise sa atin ng Panginoon. So, ano lang puhunan natin? Believe in Him. Trust in Him. Accept Him as our Lord and personal Savior. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, take note. So, deliverance, ang pagpapalaya, so, both physical rescue from danger and spiritual salvation. So deliverance can encompass. So, pag sinabi pong encompass, ibig sabihin niyan ay mapaligiran o palibutan o pumalibot. Okay? So, deliverance can encompass both physical, rescue from danger, and spiritual salvation. Amen? So, highlighting God's comprehensive, pag sinabi naman pong comprehensive, ibig sabihin ay malawak ang saklaw. So, highlighting God's comprehensive care for His people. Wow, napakalawak ang saklaw ng Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin. Amen? 2 Samuel 22 verse 2, ano sabi uli ni David? Sabi niya, and he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Amen? So, yun po uli ang declaration ni David. So, take note, hindi nawawala sa bibig ni David. Hindi niya nakakalimutan kung sino si Lord sa buhay niya. Imagine mo, ang layo na ng pagitan nun. Psalms 18 verse 2, sinabi niya, the Lord, ang Panginoon, ang kanyang deliverer, rock, fortress. Pero pagdating sa 2 Samuel 22 verse 2, ang layo na ng pagitan nun. Hindi niya nakakalimutan na si Lord ang kanyang deliverer. Amen? So, purihin ng Diyos. So, Psalms 18 verse 2, ang ating foundation verse, sabi ron, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Amen? Yan po yung declaration ni David. Purihin ng Diyos. Nawa, yung declaration niya ni David, maging declaration din po natin na si Lord yung ating tagapagpalaya. Amen? Ano mang sitwasyon mo ngayon, kapatid, huwag kang mag-alala. Mayroon tayong tagapagpalaya. No other than Jesus Christ. Amen? Ano lang kailangan natin? Maniwala sa Kanya. Tanggapin natin siya sa ating puso bilang Lord and Savior ng buhay natin. Tandaan natin, mahal ka ng Diyos. Ano ang problema mo ngayon? Ikaw ba ay naalipin ng mga karamdaman? Naalipin ng kumunoy ng kasalanan? Ikaw ba ay nakakaranas ng mahirap na sitwasyon ng buhay? So, tandaan mo, kapatid, mayroon tayong tagapagpalaya. Sino yan? Jesus. Jesus is our deliverer. Amen? Purihin ng Diyos. So, tayo po ay sumandaling niyo mo at manalangin. Taas nyo lang kamay nyo. Tanggapin nyo si Jesus bilang Lord and Savior ng inyong buhay, bilang ating tagapagpalaya. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihinga ko ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Pinubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, tagapagligtas, mananakop, manggagamot, tagapagpalaya ng aking buhay. Higit sa lahat, Panginoon ang aking buhay.
Salamat po. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Jesus name. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat ng tumanggap sa oras na ito. Pagpalain niyo po sila. In Jesus name. Lubusan kailang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Thank you, Lord, na kayo ang aming takapagpalaya. That's our declaration. You are our deliverer, O Jesus. Kagaya ng declaration ni David na si Jesus ang Panginoon, ang deliverer ni David. Di lamang si David, kundi kami rin ngayon. Yun ang aming declaration that God, Jesus, you are our deliverer. Maraming salamat po, Lord, na kayo ay may kakayanan magpalaya sa lahat ng pinahirapan ng dyablo at sa lahat ng uri ng mga panganib at kalayaan at kasalanan. Kami ay iyong iniligtas, Panginoon. At kaya mo rin iligtas ang mga nasa kumunoy ng kasalanan. Salamat po, Diyos. Purihin ang pangalan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng Panginoon. Siya yung ating tagapagpalaya. Amen. So, konting reminders lang po, mga kapatid. Bago tayo dumako sa ating closing prayer. So, ang reminders po natin, so, every Sunday po ay mayroon tayong Sunday service. Amen? Sa matatagpuan nyo po yan sa number 500 Hillcrest Village, Camarines Road, Caloocan City. At tapat lang po yan ng Ilibit Town Center. Okay, sa may Hillcrest Gate to po yan. So, mayroon po doon building ng Sabangan Building at sa baba po doon ng building na yun ay makikita niyo po yung City Savings Bank sa baba. Nandun lang po tayo sa 3rd floor ang Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarines Family. Every Sunday, 9 a.m. So, I encourage po sa bawat isa na makadalo po kayo. Okay? At nagpapatuloy rin po ang ating on-site morning prayer every Saturday, 8 o'clock in the morning. I encourage everyone na kayo po ay makadalo. Okay? At ganun din po, ini-encourage ko rin po kayo na mag-tune in sa ating midweek service every Thursday naman po yan, 6:30 p.m. Okay? So, sa ating FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarines Family. And also, every Wednesday, 8 p.m. ay mayroon po tayong regular intercessory online prayer through Google Meet. So, I encourage everyone na mag-tune in po tayo. Mag-join po tayo. Okay? So, yun po, mga kapatid. So, thank you very much sa pag-tune in nyo sa oras na ito. So, tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Lord, thank you, Panginoon, sa mga salita namin na pakinggan. Sa oras na ito na dideklara namin na kagaya ni David, kayo, Panginoong Hesus, ang aming deliverer. Maraming salamat po. At bago kami tuloy mag-closing prayer, ay nice po namin i-include sa prayer ang bayang Israel. Nagdideklara kami ng kapayapaan, pagpapala, kasaganaan, proteksyon sa iyong bayan. Shalom, shalom, shalom sa buong Israel. In Jesus' name. Ganyan din ang buong mundo. Panginoon, I declare shalom, shalom sa buong mundo. In Jesus' name. At maging higit sa lahat ang aming bayang Pilipinas, I declare shalom, shalom, shalom sa buong bansang Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao. In Jesus' name. Salamat po. Purihin yung pangalan. At lahat na nag-tune ngayong oras na ito, Lord, bless them, empower them with the Holy Spirit. Pagalingin niyo ang mga may karamdaman na kailangan ng financial. Mag-miracle ka sa kailangan ng financial needs. In Jesus' name, Lord. Thank you. Purihin ko, Diyos, kayong Diyos na buhay at mga pangyarihan. Kayo ang aming tagapagpalaya, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah. All honor, glory, power belongs to you. Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.